ito, mas lalo kong nararamdaman na binigo ko ang anak ko. Hindi ko natupad ang trabaho ko bilang isang ina. Masyadong nakakaawa ang anak ko dahil ipinanganak siya sa aming pamilya. Kung hindi dahil sa mga pag-aresto at pag-uusig ng CCP, hindi sana namin kinailangang magtago sa malayo. At kahit papaano, ay kumita na sana kami ng pera para sa anak namin. Naisipan kong mangutang ng pera sa kuya at ate ko. Nang sa gayon, ay makapagbigay ako ng paunang bayad para makabili ng bahay at maiwasan ang mapagtsismisan ng aking binan, mga kamag-anak at mga kaibigan. Pero pagkatapos, huli ko itong pinag-isipan. Sa sandaling makahiram ako ng pera, kailangan trabaho para ro. At hindi ko magagawang iting ko para kumita ng pera. Hindi ba't pagkakanulo yan sa Diyos? Pero kailangan pa rin ng anak ko ng pera para maikasal. Saan naman ako makakakuha ng ganito kalaking pera? Namumuhay ako sa isang kalagayan ng dilema. Nagdadalamhating lumapit ako sa Diyos para magdasal. Mahal kong Diyos, kinakaharap ko ngayon ang kasal ng anak ko. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Alam kong hindi ko pwedeng talikuran ang tungkulin ko. Hindi kita pwedeng ipagkanulo para lang kumita ng pera para maikasal ang anak ko. Pero napakaliit ng tayog ko. Nalilimitahan ako ng pagpapakasal niya. Handa akong ipagkatiwala ito sa iyo at bumaling sa iyo tungkol dito. Mahal kong Diyos, pakiusap. Tulungan mo ako nang huwag kang ipagkanulo dahil lang sa pag-aasawa ng anak ko. Pagkatapos magdasal, labis na napanatag ang puso ko. Bumalik ako sa lugar kung saan ako gumagawa ng tungkulin ko. Sa palabas, araw-araw akong abala sa pag-aasikaso sa gawain ng iglesia. Pero sa sandaling maisip ko ang pag-aasawa ng anak ko, nahihirapan ang puso ko. Natakot ako na hindi matutuloy ang kasal ng anak ko dahil wala akong anumang pera. Labis akong nadalamhati at naging miserable. Pakiramdam ko, may utang ako sa anak ko. Noong mga panahong iyon, hindi ako makakain o makatulog ng maayos. Nabalisa at nabagabag ako, masakit ang ngipin ko, at mahapdi ang lalamunan ko. Minsan, naliligaw pa ang isip ko sa mga pagtitipon, at hindi sinasadyang napapaisip ako kung ano ang gagawin ko tungkol sa pag-aasawa ng aking anak. Palagi akong inaantok. Hindi ko mapasigla ang loob ko. Nakita ng katuwang kong sister na hindi maganda ang kalagayan ko at na hindi ako nagbubuhat ng pasanin sa aking tungkulin ng gaya ng dati. Nakipagbahaginan siya sa akin tungkol sa naging karanasan niya sa kanyang anak. Sinabi rin niya na noong wala siya sa bahay, natutong mamuhay ng mag-isa ang anak niya at nakahanap din ng kasintahan. Ang lahat ng ito ay nasa loob ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Matapos makinig sa pakikipagbahagi na ng sister ko, naisip ko, nakahanap kasi ng mabuting kasintahan ang anak mo. Pagkatapos, paminsan-minsan pa rin akong nalilimitahan. Kung hindi matuloy ang kasal ng anak ko, hindi mapapanatag ang puso ko habang buhay. Patuloy akong namumuhay sa gitna ng pasakit at paghihirap. Parang dinudurog ng bato ang puso ko. Sa panahong iyon, nabasa ko ang isang sipi ng mga salitaan ng Diyos at nakaramdam ako ng pagpapalaya sa puso ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang pag-aasawa ay isang mahalagang sumbungan sa buhay ng isang tao. Bunga ito ng kapalaran ng isang tao
at isang mahalagang kawin sa kapalaran niya. Hindi ito itinatatag sa pagkukusa o mga kagustuhan ng sinumang tao, at hindi naiimpluwensyahan ng anumang panlabas na mga kadahilanan, kundi ganap na tinutukoy ng mga kapalaran ng dalawang panig sa pamamagitan ng mga pagsasaayos at paunang pagtatadhana ng lumikha sa mga kapalaran ng magkapareha. Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na matagal nang isinaayos ng Diyos ang tadhana ng buhay ng isang tao. Mas lalo na sa kaso ng pag-aasawa, ito ay inorden din ng Diyos. At hindi ito naaapektuhan ng anumang mga panlabas na kondisyon. Kung inorden ng Diyos na magsasama bilang isang pamilya ang anak ko at ang kasintahan niya, walang makapaghihiwalay sa kanila. Kung hindi sila itinakdang magsama bilang isang pamilya, kung gayon, sa huli ay hindi rin magtatagumpay ang kanilang buhay mag-asawa. Kung matuloy man ito o hindi, nasa mga kamay ito ng Diyos. At wala sa kung gaano kalaking pera ang magagastos ko. Dati, alam ko na inorden ng Diyos ang pag-aasawa sa isang doktrinal na paraan. Pero nang dumating na ang usapin ng pag-aasawa ng anak ko, inakala ko na kung walang pera, hindi niya mapapakasalan ang kasintahan niya. Nang ibinahagi sa akin ng katuwang kong sister ang karanasan niya at ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, sa puso ko, hindi ako naniwala rito. Naisip ko na sadyang sinuwerte ang anak niya. Samantalang ang anak ko naman ay hindi makapag-asawa ng walang pera. Lalo na noong makita ko na sa panahon ngayon, parami ng parami ang mga anak mula sa mahihirap na pamilya sa lipunan na hindi makahanap ng mapapangasawa. Mas lalo kong naisip na talagang hindi makakapag-asawa ang isang tao kung walang pera. Masyado akong na-stress tungkol sa pag-aasawa ng anak ko, na hindi ako makakain o makatulog ng maayos, at ni wala akong gana na gawin ang tungkulin ko. Naliwanagan lamang ang puso ko pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos. Napagtanto ko na ang pag-aasawa ay inorden lahat ng Diyos. Halimbawa na ang ate ko, marami siyang pera, pero sadyang hindi makahanap ng asawa ang apo niya kahit ano pa ang gawin nito. Dagdag pa rito, may isang pamilyang kilala ko na may ilang anak na lalaki. Wala silang pera, pero nakapag-asawa ang lahat ng anak na lalaki. Maraming nangyayaring ganito. Ganap na tunay ang mga salita ng Diyos. Ang pag-aasawa ay inorden ng Diyos. Hindi pera ang nagpapasya rito. Nananampalataya ako sa Diyos pero hindi ko tiningnan ang mga bagay-bagay ayon sa mga salita ng Diyos. Hindi nanampalataya sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at sinunod ko pa nga ang mga kalakaran ng mga walang pananampalataya nang walang anumang bahid ng pananampalataya sa Diyos. Hindi ba't ito ang pananaw ng isang hindi mananampalataya? Ang pag-aasawa ay inorden ng Diyos. Wala itong kinalaman sa kapaligiran ng pamilya o sa mga panlabas na sali. Hindi tulad ng iniisip ko na sa pera, magtatagumpay ang pag-aasawa ng anak ko. At kung walang pera, hindi. Nang maunawaan ko ito, biglang luminaw at lumiwanag ang puso ko. Medyo nagawa ko ring bitiwan ang tungkol sa pag-aasawa ng anak ko. Pagkatapos, nagnilay ako. Bakit ba palagi kong nararamdaman na binigo ko ang anak ko at hindi mapanatag ang puso ko? Nabasa ko itong mga salita ng Diyos. Ang mga taong nabubuhay sa tunay na lipunang ito ay ginawa ng lubos na tiwali ni Satanas. Sila man ay nakapag-aral o hindi, marami sa tradisyonal na kultura ang nakatanim na sa mga kaisipan at pananaw ng mga tao. Sa partikular, kinakailangan ng mga babae
na asikasuhin ang kanilang mga asawa at palakihin ang kanilang mga anak, na maging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, inilalaan ang buong buhay nila sa kanilang mga asawa at anak at nabubuhay para sa kanila, tinitiyak na ang pamilya ay may kompletong makakain 3 beses sa isang araw at ginagawa ang paglalaba, paglilinis, at lahat ng gawaing bahay ng maayos. Ito ang tinatanggap na pamantayan ng pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Iniisip din ng bawat babae na ganito dapat gawin ang mga bagay-bagay at na kung hindi niya ito gagawin, ay hindi siya isang mabuting babae at nilabag niya ang konsensya at ang mga pamantayan ng moralidad. Magiging mabigat sa konsensya ng ilang tao ang paglabag sa mga pamantayan ng moralidad na ito. Mararamdaman nilang binigo nila ang kanilang mga asawa at anak at na hindi sila mabubuting babae. Ngunit pagkatapos mong manampalataya sa Diyos, makapagbasa ng maraming salita niya, maintindihan ang ilang katotohanan, at makilatis ang ilang bagay, ay iisipin mo, ako ay isang nilikha, at dapat kong gampanan ang aking tungkulin bilang nilikha, at gugulin ang sarili ko para sa Diyos. Sa oras na ito, mayroon bang hindi pagkakatugma sa pagitan ng pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, at sa paggampan mo ng iyong tungkulin bilang isang nilikha? Kung nais mong maging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, hindi mo magagawa ang tungkulin mo ng buong oras. Ngunit kung nais mong gawin ang tungkulin mo ng buong oras, hindi ka maaaring maging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Ano ang gagawin mo ngayon? Kung pipiliin mong gawin ang tungkulin mo ng maayos at maging responsable para sa gawain ng iglesia at maging deboto sa Diyos, dapat mong isuko ang pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Ano nang iisipin mo ngayon? Anong uri ng salungatan ang lilitaw sa isip mo? Mararamdaman mo bang tila binigo mo ang iyong mga anak, ang iyong asawa? Saan ang gagaling ang damdaming ito ng pagkakasala at pagkabalisa? Kapag hindi mo ginagampanan ang tungkulin ng isang nilikha, nararamdaman mo bang tila binigo mo ang Diyos? Wala kang pagkaramdam ng pagkakasala o pagsisisi dahil sa puso at isip mo ay wala ni kapiting na bahid ng katotohanan. Kaya, anong naiintindihan mo? Ang tradisyonal na kultura at ang pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Kaya, ang kuro-kuro na kung hindi ako isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, hindi ako isang mabuti o disenteng babae, ay lilitaw sa isip mo. Ikaw ay gagapusin at pipigilan ng kuro-kurong ito mula sa puntong iyon, at mananatili kang gapos ng ganitong uri ng mga kuro-kuro kahit pagkatapos mong manampalataya sa Diyos at gawin ang tungkulin mo. Kapag mayroong hindi pagkakatugma sa pagitan ng paggawa mo sa tungkulin mo at ng pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, bagamat maaaring piliin mo ng may pag-aatubili na gawin ang tungkulin mo, nang marahil ay nagpapakita ng kaunting debosyon sa Diyos, magkakaroon pa rin ng pagkaramdam ng pagkabalisa at pagsisisi sa puso mo. Kaya naman, kapag mayroon kang kaunting bakanteng oras habang ginagawa mo ang tungkulin mo, maghahanap ka ng mga pagkakataon upang alagaan ang iyong mga anak at asawa, higit pang ninanais na bumawi sa kanila, at iisipin mo na ayos lang kahit na kailanganin mo pang lalong magdusa, basta't mayroon kang kapayapaan ng isip. Hindi ba dito ay idinulot ng impluwensya ng mga ideya at teorya ng tradisyonal na kultura tungkol sa pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina? Inilantad sa atin ng mga salita ng Diyos ang maling kaisipan at pananaw ng pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Hinihingi ng tradisyonal na kultura na ang mga babae ay dapat mag-asikaso ng kanilang mister at magpalaki ng kanilang mga anak at maging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, at na
Dapat nilang isakripisyo ang lahat para sa kanilang mister at mga anak. Inisip ng lahat na ito ang pamantayan para sa pagiging isang kalipikadong babae. Kung hindi, hindi sila mabuting babae o mabuting ina. Noong bata pa ako, nakita ko kung paano bumabangon ang mga magulang ko bago magbukang liwayway at nagtatrabaho hanggang gabi para kumita ng pera. Nang sa gayon, ay makapag-asawa ang kuya ko. Gaano man sila labis na natusa o nagpakapagod, kinailangan pa rin nilang buhatin ang pasaning ito. Naniwala ako na bilang mga magulang, kailangan natin palakihin ang mga anak natin hanggang sa umabot sila sa hustong gulang, makita silang maikasal, at tulungan silang makapagtatag ng propesyon. Sa ganitong paraan lamang natin matutupad ang ating responsibilidad bilang magulang.